Kamusta na po ba ang lahat? Namimiss ko na ho kayo. Pero hindi ho ako makapag-live at the moment dahil sobrang abala ho ang aking mga ginagawa. Maabala ho talaga. Kung mapapansin ninyo, dito sa ating channel na K. Anton Channel, tumutulong ho ang AI sa akin sa paggawa ho ng mga graphic representations ng ating mga ipinipresentang mga salaysay. Ang mga salaysay po yan hindi po ganang akin lang ho. Dahil yan po talaga ay masusi ho nating ni-research para maiwasan na po yung mga haka-haka, yung mga chismis, yung mga kaalamang dala lamang ho ng hypothesis, paniniwala, o bugso ng naiisip mo kapag ikaw ay nasa sa mikropono, nagla-live, hindi po nadadagdagan ho yung mga inconsistency. Pagdating po dito sa kasalanan ng ating pinag-uusapan, magwa-8 taon na ho. Sa loob ng 8 taon, puro kasinungalingan ho yung aking mga natanggap. Yung mga kausap po natin dito ay puro namamali ho talaga. Ngayon ko na lang ho yan masasabi dahil nagsasaliksik na ho ako dahil utang ko ho sa inyo. Utang ko ho sa inyo yung katotohanan sa likod ng Marcos Wealth. Marami na pong napaniwala, kasama na ho ako. Maging ho yung grupo na gumagamit ho ng may dementive individuals, yung ulyangin na hindi na ho makapagsalita, may gumawa ho nun. Mga ginawa ho nilang hari sa luneta. Yung matanda, hindi naman ho makapagsalita na yun. Kung saan mo lang dalhin yun, props lang. Paano po nakilala yun? Siyempre, naging bahagi ho yung programa natin dahil mismo ko, napaniwala ho nung taong promotor na yun. Hindi ko na ho kailangan ikwento sa inyo. Hanapin nyo kung sino yung ginawa nilang hari noong 2019. Halos napuno ho yun. Matagumpay ho yung paglulunsad nilang yun. Doon ho yung ginawa sa Quirino Grandstand. At yun daw hari na yan na sinasabi nilang TBTM, yun daw ang tagapagmana ng kayamanan. Napag-alaman, nung namatay na, hindi naman pala Tiburcio pangalan, kundi ibang tao, at yun ay isang war veteran. Naulyangin na. Gaya din ho nung nahuli sa Hong Kong, sinasabi na, itong huli, di ba? Na yung claimant, sinasabi daw may dementive na. Hindi na raw makausap ng matino. Kaya nanumbalik po yung kaso ng TBTM sa akin na gumagamit ito ng dementive. Ngayon, totoo yata yung sinabi, napag-usapan namin ni Fred na meron talagang, duda kasi niya na baka merong mga grupo na ang sadya ay iligaw. Iligaw at ilihis yung istorya at doon tayo mapaniwala. Kaya paiba-iba yung istorya, paiba-iba habang umalakad yung panahon. Yung babae dyan sa Mindanao, iba apelido nung nakilala ko. Ngayon naging Elizabeth na siya. Dati alam ko, Helen yung pangalan niya. Paiba-iba, ba't ganun? Palagay ko baka may grupo talaga. Nandoon siguro yung grupo niya sa negosyo, grupo nandoon sa relihiyon, grupo ng mga nakikinabang dun sa Marcos Wealth na tinaguri ang Marcos Wealth. At ang punto nila dito iligaw yung narrative. At nang sa ganon, hindi matuntong kung sino ang may-ari. At hindi matuntong kung sino ang nagpapatakbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Hindi naman natin sinasabing masama. Kung yan dyan kinukuha ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, kung diyan kinukuha o nakukuha kung bakit kahit nag-collapse na yung ibang ekonomiya sa ibang bansa ang Pilipinas matatag pa rin, walang masama ho doon. Hindi naman natin sinasabi na masama yung gawa ninyo. Hindi naman natin sinasabing hindi para sa taong bayan, para sa Pilipino ang inyong mga pakay. Gusto lang namin makilala. O gusto lang namin malaman kung totoo ba itong Marcos Wealth o hindi. So yan po ang direksyon ng ating pong pagsasaliksik. Kaya bihira po akong makapag-recording tulad nito. Akin pong hinihikayat yung mga tagasunod ng WOTN.
Kung may mga pumupunta sa inyong grupo at sasabihin, ako si Don Procopio, ako ang tinaguriang tagapagmana, wag na po kayong maniniwala. Utang ko ho yan sa inyo. Dahil for the past 7 or 8 years, mismo ako Nacho Bibo ilang beses na nagsuot na nga ako ng Golden Arinola So, from this day on, habang aking sinasaliksikan, steady lang ho kayo dyan. Pag may pupunta dyan sa inyo at may foundation, maghihingan kayo ng 100 sa ID, lumang tugtugin na ho yan. Kung nagpupumili ito sila, sabihin nyo, makipag-ugnayan sa akin at kikilit gisin natin sabay-sabay. Wag na ho kayong magbibigay, wag na ho kayong magpapapaniwala o masisway doon sa direksyon na gusto nilang ipapuntahin kayo dahil malamang ang gusto lang nila ay makuha yung 500 pesos mo. Binibiro mo, kung makami 10,000 napaniwala nila doon sa isang baryo, di magkano na yon? 5 million na yon. Marami na pong nabiktima, lalo na yung mga latagers dyan sa North Luzon. Hindi ko alam kung buhay pa yung naka-wheelchair na. Kaya, utang ko po sa inyo tong katotohanan. At nahihikayat ko pa ko yung sundan, yung ating ginagawa. Nagsimula na po ito doon sa pagkamatay ni Pawi Tantoco. At doon po pumasok ko yung sa aking kamalayan o kaisipan na siguro may pinapahiwatig itong kamatayan ni Pawi Tantoco kaya nauwi na po ito sa exploration hanggang sa nakarating na po ngayon tayo sa part 2 noong koneksyon ni Marcos at ni Tantoco. Panoorin nyo po. Kung may mga katanungan ho kayo, maaari nyo pong ilagay dun sa comments. Pero sa tingin ko, matatalino tayo rito sa WOTN. Ang mga tagapanood sa kay Anton Channel, mga matatalino at hindi nyo na po kailangan pa ng karagdagang explanasyon. Unti-unti po yan, mabubuo po yan sa inyong isipan. Lalo na itong part 3, naku po, mas intriguing ho ito. Tama ho yung unang haka o yung unang kutob. Nung isa nating kasama na si Marivic. Sabi niya, kutob niya, may mga kinalaman itong mga nasa Binondo Lalabas ho yan. Lalabas ho yan. Kung ano ang function nitong ating mga Chinese sa Chinese community. Hindi ho yung mga galing Pugo hindi ho mga masasama ho yun yung mga traditional, yung mga kinagis na, yung mga panahon na ng tatay ko. Nung pinanganak pa yung tatay ko. Pero bago pa pinanganak yung tatay ko, nandiyan na sila. So, abangan po ninyo ito. Very exciting po itong mga unti-unti nating mabubuksan. Hindi po yung tsahaka, hindi po yung galing sa sinabi ni ganito, sinabi ni ganon, na siya daw yung katiwala nung sole signatoring matanda na hindi na makapagsalita, na hindi na alam kung saan siya dinadala, kung ano ang ginagayak sa kanya. Okay? So, hindi po ito galing sa akin, ito galing po sa pananaliksik at masusing pag-aaral at habang inihimay-may ho natin itong tinaguroang kayamanang ito. So hanggang dito na lang po muna. Ako po yung lubos na nagpapasalamat at konting pasensya po at hindi na po ako muna magla-live. At ito'y nataon po ito para hindi naman po kayo mabigla kung bakit nagkaroon na ng transition dito sa Kay Anton Channel. Magandang gabi.